Nagpasya ang Korte Suprema sa mosyon ni Chief Justice Renato Corona na ipatigil ang impeachment trial laban sa kanya. Pero pinigilan ng kataas-taasang hukuman ang pagpipresenta sa impeachment court ng umano'y dollar account ng punong maestrado. Mula sa Korte Suprema, nakatutok live si Lia Manyalak del Castillo. Lia. Mel, pinaboran nga ng Korte Suprema ang hiling ng PS Bank na magpalabas ito ng temporary restraining order para mapigilan ang impeachment court sa pagpapasabina sa umano'y dollar accounts ni Chief Justice Renato Corona. Sa botong 8-5, pinabura ng Korte Suprema ang PS Bank sa hiling nitong pigilan ang pag-testify nila at pagdadala ng dokumento kaugnay sa umano'y mga dollar account ni Corona. Dalawa ang nag-inhibit, si Associate Justice Presbitero Velasco dahil congressman daw ang anak nito at mismong si Chief Justice Renato Corona. In fact, the Chief Justice left the conference room when these two cases were deliberated upon. Ang 8 bumoto pabor sa TRO ay sina Associate Justice Teresita de Castro, Arturo Brion, Roberto Abad, Jose Perez, Lucas Bersamin, Martin Villarama Jr., Bienvenido Reyes at Jose Mendoza. Ang 5 namang kumontra ay sina Associate Justice Diosdado Peralta, Estela Bernabe, Mariano del Castillo, Maria Lourdes Sereno at ang tumayong presiding justice sa Enbang kanina na si Justice Antonio Carpio. Sabi ng 8 mahistrado, hindi dapat ipalabas ang dollar deposits dahil labag ito sa Foreign Currency Deposit Act. The court has already issued the TRO. We hope that all those concerned will comply with the TRO issued by the Supreme Court. Mayroon ding nakabinbing petisyon si Corona sa Korte Suprema na hinihinging ipatigil ang paglilitis sa kanya ng impeachment court, ang pagtestigo ng bank officials at pagsumite ng dokumento tungkol sa bank accounts nilang mag-anak at paghaharap ng ebidensya kaugnay sa sinasabing ill-gotten wealth. Ayon kay Attorney Marquez, niraffle kahapon ang petisyon at napunta raw ito kay Justice Velasco pero nag-inhibit ang mahistrado. Hindi pa ibinibigay ng korte ang hinihinging TRO ni Corona. Perhaps they did not see the urgency for the issuance of the TRO. The justice says, just a required comment. No action on the TRO yet. Perhaps since there is no justice in charge yet in that particular petition, then let's wait for the other orders of the court. Binibigyan ng Korte Suprema ang impeachment court ng 10 araw para magsumite ng kanilang komento. Mel, mananatili yung TRO na ipinalabas para sa petisyon ng PS Bank hanggat hindi ito binabawi ng Korte Suprema. Samantala, magpapalabas daw ang Supreme Court ng mga guidelines tungkol sa planong pagpapatawag sa mga justices para tumestigo sa iba pang articles of impeachment. Tinake into consideration naman ng Korte yung naging pag-deny ng impeachment court kahapon sa nauna ng hiling ng prosekusyon na humarap sila bilang testigo para sa Article 3 ng impeachment. Mel? Maraming salamat sa iyo, Lia Manyalak del Castillo.